Kumusta? Ako si Paul. Ngayon, nakatambay tayo dito sa may gasoline station. Hindi tayo makatulog eh. Kaya ito, naisipan natin na gumawa ng vlog about sa paano nga ba pumasa sa driving test dito sa Doha, Qatar. Walkthrough, the ultimate hack. Okay? Standby lang kayo. Bale, kung bago lang kayo dito sa channel ko, like, share, and subscribe kung nagustuhan niyo ito. Okay? Let's G. Paano nga ba makakuha ng driver's license dito sa Doha, Qatar? Ang masasabi ko lang, ibang iba ang pagbibigay nila ng driver's license dito kumpara sa bansa natin sa Pilipinas. Dahil dito kailangan ka pang mag-enroll sa driving school, at maraming driving school dito sa Doha, at saka medyo mahal. Umabot siya sa 4,000 Qatari Riyals to 5,000 Qatari Riyals kung full course. Kung half course naman, nasa 2,600 Qatari Riyals to 3,000 Qatari Riyals. Half course meaning meron ka ng ibang lisensya galing sa ibang bansa. Ibig sabihin marunong ka na magmaneho. Ayan, kailangan mo mag-undergo ng lesson, kailangan mo pa-schedule para mag-aral ulit ng basic driving, kasi dito iba yung patakaran nila sa pagmamaneho. Well, hindi naman ibang iba, pero based sa experience ko, napakaraming roundabouts dito. Tapos yung mga traffic lights nila, ang gamit nila sa parang sa timer, gamit nilang timer, parang blinking lights. Wala sila nung number. So papakiramdaman mo kung makikita mo na blinking green, nasa malayo ka pa lang, kailangan mo na magpreno. O pag alanganin na, kailangan mong makatawid sa intersection. Ayun, tulad ng sinabi ko, napakaraming roundabout dito. So ayun ang pre-practice ko. Tsaka medyo maigpit sila sa parking exams. Ayun, pag mag-enroll kayo, pwede kayong pumili ng instructor nyo. Ngayon kung parang tamad na tamad yung instructor nyo magturo, hindi yung trip, pwede nyo palitan. So depende na lang din sa schedule ng instructor at saka schedule nyo. So after nyo mag-enroll, ayan, pipili na kayo ng schedule. Pagkatapos nun, mayroon pa kayong babayaran na eye test, parang 50 reals yun, tapos 250 para sa theoretical exam. Pagkatapos ng theoretical exam, meron kang da-download na app sa phone. Tapos nandun na lahat ng lesson, nandun na lahat. Automated kasi sila dito. Basic lesson simula sa as in basic talaga, parang back to zero kang driver. Bale, nandyan lahat yung safety, road markings, driving etiquette, lahat nandyan na, roundabout, lahat nandyan na. Tsaka nandyan na rin, malalaman mo kung ano yung bylaws nila dito sa traffic. Ayun, tapos re-review mo yung mga ilang araw. Tapos pagka natapos mo ng reviewin, and meron kang matatanggap na schedule pala galing dun sa driving school, or sa traffic department. Tawag nila dito Metrush. Bali kasi dito connected kasi yung yung mga government offices. So nakalink lahat. Andun malalaman mo na agad yung yung schedule ng theoretical exam,
Sa theoretical exam naman, madali-madali lang kasi multiple choices siya. Usually mga 30 items lang, napakadali lang. Madali lang siya ipasa. Konti lang din naman yung diferensya nila sa mga road signage. Parang kamukha lang din nung sa atin, similar din sa American na mga road signage. Markings halos pareho din. Iba lang yung may iba lang sa intersection na parang triangle, yung arrow ganyan. Ibig sabihin giveaway na usually wala naman sa Pilipinas. Kasi alam mo naman sa atin singitan lang, di ba? Pero dito mahalaga talaga mag-giveaway ka. Kasi dito medyo mabibilis ang mga sasakyan dito eh. Pero ginagalang nilang mga markings. So yun na nga, kumuha ka na ng theoretical exam. Once nakapasa ka doon, makakatanggap ka ng text galing sa Metrash ang tawag nila doon sa Traffic Department, MOI, ibig sabihin Ministry of Interior, na ayun, makakatanggap ka ng text na pasado ka o bagsak ka. Pag bagsak ka, ayun, magre-retake ka lang, mag-aantay ka uli. Ngayon kung pasado ka, pupunta ka sa driving school mo uli. Ako sa Dala ako nag-enroll. So babalik ka uli doon para magpa-schedule or para malaman mo kung kailan yung tentative na schedule ng road exam mo. Kasi dito medyo mahirap mahirap kumuha ng schedule dahil nire-regulate nila yung dami ng drivers. Unang-una, hindi naman ganun kalaki ang Qatar. So siguro ayaw nila masyadong maraming sasakyan dito sa Doha, maybe ganun. So ayun. At saka isa pa, palakasan. So pag mas marami kayong kukuha ngayong araw na to, dito kasi may mga VIP ganyan, VIP course. Yung mga student magbabayad ka ng extra money para maging VIP ka. Ngayon ikaw yung uunahin sa linya, ikaw yung makaka-exam agad. So dito, kung regular lang ang kinuha mo, maaring ma-cancel kung sobrang yung daming kukuha ng road exam nung araw na yun. Sa case ko naman, yung unang kinuha ko, half course na regular. So medyo matagal ako nagantay. So, mga end of May ako nag-enroll. Tapos ang exam ko ay October 4. So medyo matagal. Ayun. Tapos ayun, magtsatsaga ka lang magpabalik-balik sa driving school. Ayan. Kung iisipin mo, alam mo naman na yung mga kung paano magmaneho lahat kanya. Pero kailangan din na meron kang basic knowledge dito, kung paano sila magmaneho ganyan. Ano yung driving etiquette nila kasi maaring iba kasi ibang bansa, ibang kultura din. Ayan. So ayun, maaring nakapasa ka sa theoretical exam. Yun, dumating na yung araw kung kailan yung road test mo. Ayun, lahat napag-aralan mo na ganyan. By the way nga pala, yung halimbawa kumuha ka ng half course, meron kang parang 20 lessons. Not necessarily na kailangan mong tapusin. Actually sa akin ang nakuha ko 9 na lesson lang basta makuha mo lang yung mga paano pumasa sa roundabout ganyan, paano mag-exit, paano pumasok ganyan. Mahalaga, huwag mo lang tatapakan talaga yung mga linya. Tapos yun lang naman medyo mahirap tapos yung parking niya sakto lang din, yung pocket parking o parallel parking. Tapos L, napakadali lang ng L. Actually wala nang ang pulis na nagbabantay doon sa parking.
Parang formality na lang yun. Huli yun pinakahuli. Ayun, dumating na yung araw na mag-exam kayo. Mag-text si Metras nun kung cancel o hindi. A day before. Tapos kailangan mo pumunta doon before on or before 5:30 AM. So actually kung mas maaga ka, parang wala rin namang wala ring use kung sobrang aga mo kasi nagsisimula yon 7 AM. So actually nakapila na talaga lahat yung papel doon, tapos may number na, may batch na. Tatawag-tawagin na lang kayo, ganyan. Tapos ayun, sakto doon ako ng umaga. Meron akong nakasabay doon ng mga kabayan na nakapasa na. Kukuha na lang ng lisensya. Bumalik na lang siya ng umaga. Bali, nabigyan niya tayo ng tip. Ayun, shoutout sa kanya. Hindi ko nakuha yung pangalan niya eh. Bali, nakadalawang take siya ng lahat ng exam bago siya nakapasa. Ayun, yung pinakaunang tip, ayun, mag good morning ka sa pulis. Pag mababait naman yung mga pulis na yan eh. Hindi naman sila ganun kahigpit. Tapos mag good morning ka sa pulis. Tapos meron nga abot sa'yo na parang test sheet. Parang nandun lahat na checklist kung kung naipasa mo lahat, ganyan. Iabot mo yun sa kanya. Pero sabi ni kabayan, pag mo iaabot ng isang kamay lang, kasi yun parang bastos daw yun. So gamitin mo yung dalawang kamay mo, abot mo ng ganyan. Ayun. Tapos ayun na nga. Tinawag na kayo. Upo ka na sa by the way, tatlo nga pala kayong sabay-sabay na estudyante sa isang sasakyan. So meron akong tuturong tip sa inyo mamaya. Ngayon ito muna, yung basic muna. So yan, uupo na kayo sa, halimbawa turn nyo na, uupo kayo sa driver seat. Ngayon kailangan yung basic, kasi kailangan yung pag upo nyo, ayusin nyo ang driver seat. Tapos pakita nyo, inaayos nyo din yung mga mirrors nyo, side mirror, ganyan, lahat. O kung meron kayo kailangan pindutin dyan na kailangan nyo sa pagdadriving na function na yan, kailangan ayusin nyo lahat based sa preference nyo para makapag-drive kayo na maayos. Kahit ayos na, ayusin nyo pa rin. Pakita nyo lang sa police na marunong kayo mag-ayos, ganyan, ng mga mirrors, ganyan, ng upuan, i-recline nyo konti, tataasin nyo ng konti, ganyan. Ayun pag turn nyo na, relax lang kayo, huwag kayong masyadong kabahan. Kasi alam natin na marunong na tayo magmaneho, nag-lesson na tayo lahat-lahat. Pero hindi tayo sanay na sa exam di ba, na may nagbabantay na pulis, ganyan. Ignore nyo lang siya. Tapos tuturo nyo lang kung diretso, kaliwa, kanan, ganyan. Tapos minsan lilituin kanila minsan yung iba naririnig ko, pagpapark ka sa lugar na bawal magpark. So halimbawa nakita mong bawal magpark, maraming guhit yung gilid, parang bawal talaga magpark, lampasan mo lang yun, doon ka magpark sa saan pwede. Ayun, minsan may narinig ako na yung pinag-U-turn ka pero bawal mag-U-turn. Sabihin mo, sir, sorry no U-turn sir. Tapos ayun, pasado ka na nun. Tapos lang, normal na speed lang. Ayun. Pagkatapos yung mag-exam, ayun, magpasalamat ka sa pulis. Thank you sir, ganun. Tapos pagka nakapasa ka, makakatanggap ka agad ng text. Once na makatanggap ka ng text na nakapasa ka na,
ayun, proceed ka na sa parking test agad. Yung parking test naman, sobrang dali lang din. Actually, mga parang mga 5 hanggang 7 minuto, wala na, tapos na agad yun. Tapos hanggang pag natapos ka na, makaka-receive ka uli ng text na nakapasa ka na. Pag naka-receive ka na ng text, diretso ka na sa traffic department. Bali, sa mga driving school dito, may katabi na nila yung traffic department yung issuance ng ng lisensya. Within the day, makukuha mo na rin agad. Bali, magbabayad ka lang ng around 200 reals sa Metrash. Ayun, kailangan nga pala ng credit card, hindi pwede cash. Babayaran mo yun. Once nakabayad ka na, iabot mo lang sa traffic department yung ID mo, QID. Ayun, mga ilang minuto lang, nasa iyo na yung nasa iyo na yung lisensya. So yung tip na kuha natin kay kabayan, sa akin kasi sa Dala ako enroll. Ngayon, sa Barwa City yun. Usually, kung ano yung dinadaanan nyo na habang nagpa-practice kayo, yun lang din yung dadaanan nyo ng pulis. Actually, hindi lahat. Kukunti lang. Hindi, parang mga nasa 10% lang nung mga lesson. Ngayon, sa loob kasi ng test car, 3 kayong estudyante. So, ang trick doon, 3 kayo, meaning isang batch yun. Tatawagin na kayo, halimbawa batch 1, ganyan. Pilitin yun, mauna, or kung swerte, maging pangalawa. Makiusap kayo maging pangalawa. Alam nyo kung bakit? Wag kayong magiging pangatlo. Kasi yung pinakauna, dito lang sa Dala yun, sa Dala. Madali lang, parang dadaan ka lang mag-i-straight ka lang ng isang roundabout, tapos mag-u-turn ka lang, tapos park na. Yung pangalawa, pinakamadali. Parang galing parking, tapos straight left, tapos parking agad. So medyo maliit yung chance mo na magkamali kasi maikli lang yung biyahe mo eh. Ang pangatlo, ang pinaka matagal, galing dun sa kung familiar kayo sa Dala, galing dun sa Karwa na driving school, babalik kayo, mag-u-turn kayo, ganyan, tapos dadaan kayo ng roundabout ulit, ganyan. Mahaba yung biyahe kung pangatlo kayo. So medyo mataas yung risk na maaaring magkamali kayo ngayon. Kaya dapat ayun, kung pangatlo kayo, sabihin niyo sa kasabay niyo, brother, pag-usapan niyo na maging second kayo o una. Ngayon ayaw mo, sabihin natin na ayaw mo makiusap, di ba? Ayaw mo makiusap. Unahan mo sila maglakad, bilisan mo. Tinawag kayo batch 1, ganyan. Maring ikaw pumila ka na agad sa driver seat na pinto, mupo ka na agad, wala nang sabi-sabi kasi hindi kayo uutusan kung sino mauna, ganyan, wala. Or upo ka na dun agad sa likod. Ngayon, pag natapos na yung pinakauna, wala nang patumpik-tumpik, unahan mo na, sakay ka na agad dun sa driver seat, huwag mo na siyang kausapin. Pwede yun. Mamaya i-upload ko dito yung ipopost ako dito yung ruta picture dyan sa Dala. Ayun lang. So ayun yung life hack doon. Wag kayong magiging pangatlo. Okay? Bale, ito yung ruta na dadaanan nyo galing sa loob mismo ng driving school. Ayan. Yung green, ayan yung unang driver. Ayan yung pula, kitang-kita nyo naman. Dumiretso, tapos kumaliwa lang, tapos pumarking, tapos na. Tapos yung pangatlo, ayan yung pinakamahaba. Ayan, di ba? Ang dami niyang ikot. Nag-U-turn siya, tapos kumanan ulit, dumaan ng roundabout. Bago bumalik ng Dala, nag-U-turn na naman. Tapos paparking muli dun sa loob ng Dala. Kaya yun.
Pero palagi ko kaya nyo naman magpangatlo eh. Pero kung gusto nyo medyo madali, ayan, sundin nyo lang tong ruta na to. Bale, dito na nagtatapos yung vlog natin. Ayun, kung meron kayong mga comment yan, mga tanong, post nyo lang dyan sa comment section. Ayun, ipilitin natin sagutin na hanggat kaya natin, okay? Sige na, mga galingan nyo, good luck